I would just like to start the message for this afternoon through the life of David. Si David, makikita natin, no, he was a shepherd boy. Siya po yung ating topic ngayon. No, he was a shepherd boy and then very faithful and responsible dun sa pinapaalaga sa kanya ng kanyang mga ng kanyang ama. And then, dumating yung pagkakataon na nag-deliver siya ng tinapay dun sa mga kapatid niya dun sa labanan. That's the opportunity, no, na meron siya. Nagkaroon siya ng oportunidad. And then, nakita niya itong si Goliath. Hinahamak at tinutuligsan niya yung mga tao at bayan ng Diyos na Israel. At ang hari, na si Haring Saul, at saka yung mga kasundaluhan ng Israelita, sila ay natatakot, sila ay nanginginig sa takot dahil wala silang maipantapat dito sa warrior, na champion warrior ni Goliath ng Philistine. And because of the anointing that David had received, he was anointed by the prophet Samuel, no, nung pinatawag siya ni Propeta Samuel sa harap ng kanyang mga kapatid at sa harap ng kanyang magulang. No, he has that anointing because the passage says the Spirit of the Lord came upon him on that day on. So yung Espiritu ng Diyos ay kay David. That's why when he saw this Goliath, he's taunting the armies of the living God of Israel. So parang nagpanting yung tenga niya at yung heart niya sa pagmamahal niya sa bayan. Hindi dapat ginaganito ang bayan. And then the story, alam naman natin, siya yung nag-volunteer para labanan itong si Goliath, pinuntahan niya si Haring Saul. And nung una, hindi niya makonvince si Haring Saul, pero nung sinabi niya, ano ba ang trabaho mo? So yung sinabi niya yung kanyang ginagawa, no? He tend the sheep of his father, and then kapag yung mga lobo at mga di ba, yung mga leon na uma-attack sa kanyang mga alaga, ito yung kanyang pinoprotektahan at kinukuha niya at binubuksan niya minsan yung bunganga ng leon at kinukuha niya yung kanyang alaga. So because of that, this young boy, David, was able to convince the king. Kasi wala naman talaga silang ipang tapat. Imagine, it is not just the biodata or the resume ni David ang nakapag-convince kay King Saul to fight this Goliath, but it is the anointing of God that is the life of David. No, yung anointing na natanggap niya nung siya'y pahiran at nung siya'y buhusan ng langis ni Propeta Samuel. And of course, no, meron na siyang permission ng king, so pwede na siyang humarap kay Goliath. To make the long story short, no, hindi natakot si David. Hinarap niya si Goliath at ang sigaw niya, sa pangalan ng Diyos ng Israel, sabi niya, ibibigay ka niya sa aking mga kamay. So that's what the powerful declaration na meron sila. Meron si David rather. And yung point na yon, nasa national crisis yung Israel. Parang sa atin ngayon, nasa crisis ngayon ang Pilipinas. At hindi lang ang Pilipinas, kundi yung buong mundo. Every crisis, no, is an opportunity for a hero to rise up. May i-raise up si Lord. During that time of Israelites, si David ang ni-rise up ni Lord. Kaya maraming mga ngayon na nanonood na bibigyan ka ni Lord ng anointing para mag-rise up sa ganitong klase ng crisis. And that happens from a nobody, he becomes somebody. No, from hindi siya kilala, naging kilala siya kasi bakit? Naging national hero siya. Naging national hero siya sa buong Israel at hindi lang sa buong Israel, kundi sa buong karatig na bansa na nakakaalam nung nangyari. This is a young boy tapos pagkatapos niyang the same sword. Yung sword na yung sword ni Goliath, yun din ang sword na ginamit ni David para putulin yung ulo niya. At dala-dala niya yon. Yun yung humarap siya sa hari. And then, hindi lang naging national hero, itong si David, naging instant general siya na maglingkod sa hari. And because of that, naging bantog at naging famous na itong si David. Wherever they go, even the king. Sabi nila, they sing, King Saul kill 1,000, but David kills 10,000. So, narindi na ito ngayon si Haring Saul. This King Saul, no, nagkaroon siya ng jealousy. Instead of being proud to David, and instead of being appreciative for what David has done to save the Israelites during that time, no, hindi yun ang kanyang naramdaman. Instead, naging bitter siya, nagselos siya.
he got jealous because people are looking and people are focused on David na, hindi na sa kanya. And because of that, no, si David, I would just like to make this the story short, because of that, no, people are clamor about David. So parang sumikat na siya, mas popular siya ngayon kaysa sa hari. And then dumating yung point na si Saul, dahil sa sobrang selos niya, gusto na niyang patayin itong si David. Pinadala niya sa mga labanan, sa mga mahihirap na labanan, pinapadala niya. He sent David to the difficult fight doon sa war sa Philistine, no? So, ganun. So, hindi siya namamatay. Instead, nagtatagumpay siya at nakakapag-uwi siya ng tagumpay sa kanilang bayan. At lalong naging bantog si David. And because of that, mas lalong nag-level up yung pagsiselos ni Saul, ni Haring Saul. And even to the point na gusto na niya talagang patayin siya mismo. And doon po magsisimula yung ating preaching ngayon. At dahil sa kakatago ni David, no, punta siya sa isang lugar, pupuntahin siya ng mga tauhan at kawal ni Haring Saul para patayin. So parang nagkaroon ng hide and seek. Tago ng tago, tapos pag nalaman na nandun siya, and then aalis siya, tatakas na naman siya, then aalis na naman siya. So ganun ang nangyari. Ganun ang naging storya. Pero nung mga pagkakataon na talagang ito na matindi, na hindi na siya kayang protektahan ng kanyang best friend. Hindi na niya kayang protektahan ng kanyang best friend na si Jonathan, na anak mismo ng hari. Ang sabi niya, aalis na ako dito dahil hindi ko alam kung bakit ako pinapatay ng hari, ng ama mo, na wala naman akong kasalanan. Best friend po kasi ni David yung anak ng hari, si Jonathan mismo. No? Ganun po, sanggandikit po sila. Kaya yung plano ng tatay niya, nalalaman po ni David. Kaya nung galit na yung tatay niya, na si Haring Saul, sinabihan na niya, sige. So, dun po ngayon. So, sa kanyang pagtatago, napunta po siya sa isang kuweba. Ito pong kuweba na to, ito yung sa Cave of Adullam. Tingnan po natin yung passage. Sa 1 Samuel chapter 22. Ayan. 1 Samuel chapter 22. Verse 1 hanggang sa following verses. Hanggang verse 1 and 2 lang po. Yun titingnan natin. I would just like to focus. Gusto ko lang pong mag-focus ngayon dun sa storya ng escape ni David para hindi ho siya mapatay ni Saul, ni Haring Saul. At sa kakatago niya, pinupuntahan siya at dito ho siya napadpad sa isang kuweba, the Cave of Adullam. So, David left Gath and escaped to the Cave of Adullam. Alam niyo, napakahalaga ho niyan. Napakahalaga ho niyan na maintindihan po natin ngayon. According to the Bible scholars, ang ibig sabihin po, ang nagstay po si David diyan sa Cave of Adullam up to 3 to 6 months. Ganun po yung sa mga Bible scholars po at sa mga na naliksik po diyan. 3 to 6 months po na nagstay si David. Imagine, bakit siya pumunta diyan? Kasi gusto niya na makatakas doon sa plot ng tatay ni Jonathan, si Haring Saul. So, kaya siya umalis. At diyan siya napunta. Diyan siya pumunta. Okay? So, why David escaped? He arrived at the cave because he was fleeing for his life. Yan po yung kadahilanan. Kasi gusto niyang maligtas yung buhay niya eh. Dahil imagine, if you are David, you made a solution to the national problem or national crisis, and then eto na, instead of being a hero, ikaw na ngayon ay isang public enemy number 1. Ibig sabihin, ikaw ay tinutugis ngayon. Tinutugis na wala namang kasalanan. Tinutugis na wala namang pagkakasala, pero siya ay papatayin ng hari. So, ganun yung sitwasyon ni David ngayon. Gusto kong maintindihan natin yan. Gusto ko kayong dalhin dito sa sitwasyon ni David na, imagine, wala naman siyang ginawa, pero papatayin siya. Imaginein mo yun. Di ba yung ikaw na nga yung gumawa ng solusyon nung panahon na kailangan ng gobyerno nila, yung Israel, na walang maipantapat kay Goliath,
Siya yung lumaban at naglakas ng loob. Tapos ito, after that, no, dahil sa selos, naging sikat na siya kaysa sa hari. Ito na, tinutugis na siya, hinahunting na siya. King Saul, actually, nag-decide na si King Saul na siya na mismo ang tutugis sa kanya para patayin. At dahil doon, hindi na rin siya maprotektahan ng anak niya. Diba? Hindi na rin niya maprotektahan. David became desperate just because he arrived at the cave of Adullam that had plead of Israel enemies para hindi na siya mapuntahan ng Israel o ng hari, no, si Saul. And then, given as the danger, he then faced a living enemies had to pretend that he was a madman. Alam nyo ba, na gumawa ng paraan gumawa ng paraan si David na pumunta siya sa isang lugar ng Philistine at ginawa niyang yung sarili niya, yung parang baliw, yung tumutulo yung lawa, yung mga ganoon para kasi siyempre, di ba, napatay niya si Goliath, so nagalit sa kanya mga Philistine. So, yun ang gawa niya, nagbaliw-baliwan siya para lang makaiwas siya doon sa threat sa kanya. Alam niyo mga kapatid, yung Cave of Adullam ni David, no, kung hindi niya napagtagumpayan yung crisis sa Cave of Adullam, hindi siya magiging matagumpay na leader at magiging matagumpay na hari. Marami siyang mga challenges na pinagtagumpayan at yun yung nag-cause sa kanya to be elevated in a higher position. The Cave of Adullam, no, is a cave of testing. It's a cave of It's a cave of molding our character. Yun yung nangyari kay David. Kasi imagine, no, kung in-anoint siya to be a king, tapos mangyayari sa kanya yun, di ba pwedeng sabihin ni David, Lord, akala ko bang ako'y magiging hari? Bakit ako ngayon ay pinagtutugis? Bakit ako ngayon ay wanted? Wala naman akong kasalanang ginawa. Did you imagine that? Are you listening here? Imagine if we are David, no? If we are in the position sa posisyon ni David, tapos nandun ka ngayon dun sa cold and dark cave, dun sa malamig at madilim na kuweba, ano kaya yung mararamdaman mo? Maaring magreklamo or maaring magmuni-muni, paniniwalaan mo pa ba yung pangako ng Diyos? Yung sinabi ng propeta na siya'y magiging hari. Paniniwalaan mo pa kaya yon? Do you still believe, no, to the dream of God in your life? Kapag sa mga ganong klase ng sitwasyon, cave is a picture of cold and dark moment ng buhay ni David. I would just like you to encourage na parang sa atin ngayon, no? Si David dito nagstay siya ng 3 to 6 months in this cave of Adullam, no? Sa atin ngayon, we don't know. Nakakailang months na tayo, month. Di ba? 1 month na. Tama ba? Nakaka 1 month na tayo ngayon. Si David nagstay siya, according to the Bible scholars, he stay in the cave of Adullam 3 to 6 months. Bakit nasabi yan? Dahil yan, nakuha yan doon sa kung paano tumubo yung kanyang balbas. Okay? Doon sa passage sa Bible. Nung nandoon sila. And I want you to see the significance of what we are experiencing right now in the life of David. That the cave of Adullam is the cave, no, of cold and dark moment ni David. Nung maniniwala pa ba siya sa plano ng Diyos sa buhay niya? Maniniwala pa ba siya na inanoint siya na magiging hari siya? That is the dark moment na kung paniniwala pa siya o hindi. Parang sa atin ngayon, we are in this crisis. Do you still really believe yung mga pangako ng Diyos? Yung mga revelation na natanggap mo sa Panginoon? Yung salita ng Diyos na iyong inaangkin, na iyong inaasahan. Just like David, yung anointing sa kanya, yung pag-anoint sa kanya, kaya pa kaya niyang paniwalaan sa panahon ng nasa kuweba siya na ang meron doon yung lamig at saka dilim. Are you listening? Now, this is the first point that I want to share. Pray and tell God how is your real feelings and situation. Kapag nandun ka sa sitwasyon na, si David, hindi siya plastic eh. Diba? Yung sinabi niya kung ano talagang tunay niyang nararamdaman sa Diyos. Pray and tell God how are you real. How are your real feelings and situation? So sabihin mo ano talagang feelings mo. Sabihin mo ano talagang tunay na sitwasyon mo sa Panginoon. Diba? Yung iba sa atin, tunay na sitwasyon natin, ibino-broadcast natin sa Facebook. Grabe, ang tagal ng DSWD, nasaan ang ayuda. Yung mga ganyan, diba? Hindi nyo ba napapansin yan, diba? Yan ang lahat eh. So, ngayon, kung nagawa mo na yon, diba?
Okay lang yun. Huwag mo nang pangalawahin pa o pangatlohin. Di ba ngayon, sabihin natin yung tunay na nararamdaman natin sa Diyos at yung tunay na sitwasyon natin. In fact, no, yung situation ni David na nung nandun siya sa Cave of Adullam, meron siyang prayer. Yung prayer, makikita natin yan sa Psalms 142. This is the prayer of David during his stay, during his moment into the Cave of Adullam. This is the prayer. I cry out to the Lord. I plead to the Lord's mercy. Ayun, tingnan nyo. I cry out to the Lord. Pour out, di ba? Yung I plead for the Lord's mercy. Alam nyo, ang ganda sa Tagalog niyan eh. Sabi sa Tagalog, basahin ko sa Tagalog, no? Yahweh, ako'y humihingi ng tulong. Ako'y maghihintay sa iyong pagtugon, di ba? So, andun siya sa dark moment. Kung baga po, pwedeng lahat ng dreams niya nag-shattered na eh. Lahat ng mga na parang wala na eh, di ba? Parang back to zero siya ulit eh. Kasi alam niyo ba kung bakit? Bigla na siyang sumikat eh. Yung praise ng tao nasa kanya na. Are you listening? So, binalik siya ni Lord dun sa lugar na dapat na bumalik siya na mamold ulit yung karakter niya na yung praise dapat kay Lord lang. Dumating siya dun sa point na ang tao kahit saan siya magpunta, pinupuri na siya eh. Nagagalak at natutuwa dahil sa ginawa niyang kabayanihan. He saved the Israelites during that moment. And here comes to this moment na pinagtutugi siya ng hari. Wala kang magagawa, hari kalaban niya eh. So dumating siya sa point na wala siyang marinig na encouragement. Wala siyang marinig na, ang galing mo, ang galing mo. Lahat tinutugi siya. Are you listening? Ito, dinala siya sa moment ng Panginoon na wala siyang ibang aasahan. Hindi yung tabak, hindi yung kanyang slingshot, kundi si Lord lang. In this moment, God has put us in this situation because sometimes we hear a lot of praises, we hear a lot of compliments, and God put us in this situation so that the Lord, our God, is the most worthy of our praise. Kaya, daan natin, no, basahin natin, ang aking dinalay lahat kong hinaing. Verse 2. Sa Tagalog ko babasahin, pero meron tayo sa screen, English. Okay? It's okay. No? Ang aking dinalay lahat kong hinaing. At ang sinabi ko'y pawang suliranin. Tingnan mo. Open si David sa Panginoon. Sinasabi niya. Of course, wala pa namang social media, di ba? Nasaan na ang dole? Nasaan na ang ayuda? Ito kay Lord, si David kay Lord niya ibinubuhos yung kanyang nararamdaman. Yung kanyang tunay na sitwasyon. Di ba sa atin, dahil masyado ng, kahit sino pwede mag-Facebook, kahit sino pwede mag-post, di ba? Kaya makikita mo sa post ngayon, ang dami. Hanggang ngayon, kami, buti na lang. Di ba? Buti na lang. Kayo dyan, taga-Pasig. Buti na lang. Kayo dyan, taga-Maynila. Di ba yung mga ganyan? So, i-pour out po natin yung ating sitwasyon sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po ang kayang gumawa ng solusyon yan. Ang Panginoon po ang kayang magprotekta sa atin at pag-provide ng ating pangangailangan. Kahit ayaw po ng mga tao, pero kapag ginusto ni Lord, wala pong magagawa yung tao para i-deliver at para i-bless po tayo at i-provide ni Lord yung ating pangangailangan. Let us just continue. When I am overwhelmed, sabi ng verse 3, this is the prayer of David. Psalms 142 is the prayer of David when David is in the cave of Adullam. When David is in the cave of discouragement. When David is in the cave it is not just discouragement, no? Kundi yung fear. Meron na rin siyang fear eh. Diba kasi hindi ka pupunta doon na mag-isa ka na matatakot ka eh. Hindi lang dahil sa madilim, kundi dahil gusto niyang isave yung buhay niya. And then, wherever I go, my enemies have set traps for me. Tingnan, kahit saan siya magpunta eh. Sinusundan na siya. Verse 4, I look for someone to come and help me, but no one gives me a passing through. No one will help me. No one cares a bit what happens to me. Tingnan niyo yung verse 4. Wala man lang. Nagmalasakit sa kanya at proteksyonan siya. Even to the point yung kanyang best friend, wala na siya magawa. Jonathan, the son of the king himself. King Saul. Wala na magawa.
Kaya ito yung sabi ng verse 4, di ba? I look for someone to come. Wala. Bro, verse 4. Pakipindot mo yung verse 4 natin. Ayan. I look for someone to come and help. But no one gives me a passing through. No one will help me. Tingnan mo, no? Parang ikaw ngayon, di ba? Parang yung iba, grabe, hindi man lang kami maalala kung buhay pa kami. Di ba yung mga ganyan? Hanggang ngayon, wala pang binibigay yung barangay. Di ba? Buti pa sa kabilang barangay. So parang si David, ito yung sitwasyon niya, nandun siya dun sa Cave of Adullam, dun sa lugar ng pagdadalamhati, no? Sa kuweba ng pagdadalamhati. No? Makikita natin, parang sa atin din ngayon, maraming mga umaasa sa gobyerno, maraming mga may inaasahan pero walang dumarating. Yeah? Parang sounds, di ba, familiar and may similarity yung situation. Kasi bakit? Naka-lockdown din si David doon nagtago siya doon And in fact, si David, hindi siya dinala doon. Pumunta siya doon. Bakit? Nilala niya yung sarili niya doon kasi for his own safety. Parang sa atin sinasabi ng gobyerno, manatili tayo sa ating tahanan. Para sa ating seguridad. Para sa safety natin. So we should do that. Oh, they're saying. Verse 5. Tingnan natin sa verse 5. Then, I pray to you, O Lord. I say, you are my place of refuge. Tingnan mo. Nandun siya sa dark and cold cave. Pero tingnan nyo yung declaration niya. Then I pray to you, O Lord. I say, you are my place of refuge. Yan, ikaw, Panginoon, ang aking kanlungan. Diba? Ikaw yung, no, basahin ko sa Tagalog, ako ay humibik kay Yahweh, dumaing, sa tagapagligtas. Ako'y dumalangin, tunay na ikaw lang ang mahalaga sa akin. So, makikita natin dito na hindi pa rin nagbago. Although, ipinore out niya yung heart niya, yung kanyang situation, yung kanyang nararanasan, yung kanyang pagdadalumuhati, pero hindi pa rin nagbago yung pag-asa niya at pananampalataya niya sa Panginoon. Diba? So, ganun pa rin. Sabi na, you are my refuge. You are my refuge in times of this crisis. You are all I really want in life. So, tingnan mo, no? Hindi yung posisyon, hindi yung kasikatan, kundi ang Panginoon yung nais nitong si David. And let's continue reading verse 6. Hear my cry. So yung mga moment doon sa Cave of Adullam ni David, yung mga moment na madaming iyak na moments. For I am very low. So sinabi niya yan mismo, di ba? Lord, pakinggan mo yung aking iyak. Nasa mababa akong sitwasyon ngayon, Panginoon. Nasa mababa akong moral. Rescue me from my persecutors, for they are too strong for me. Kasi mag-isa lang siya. Di ba, makikita natin, ito yung pagiging totoo ni David sa Panginoon, when he stay on the Cave of Adullam. For they are too strong for me. Imagine, napatumba niya si Goliath, ang pinaka mahusay at matapang na mandirigma ng Filistin, na pinakamahusay. Pero napatumba niya. Pero tingnan niyo si David, nandito siya ngayon, sabi niya, sinong humahabol sa kanya? Yung hari at saka yung kanyang makawal. For they are too strong for me. Panginoon, rescue mo. Rescue me from my persecutors. Verse 7, tingnan natin sa verse 7. Bring me out of prison so I can thank you. Tingnan mo. Yung pananatili niya dun sa sa cave, as if parang nakakulong siya. Parang naka-lockdown siya. Di siya po pwedeng basta umalis dun Kasi bakit? Anytime pwede siyang mapatay. The godly will crowd around me, for you are good to me. Lord, dalhin mo ako sa kalalagayang ito. Pagpupuri ako sa dakilang ngalan mo. Ano? Makikita natin dito, sinabi niya, he pray and tell God how his real feelings at saka yung situation niya. Alam mo, sa sitwasyon po natin ngayon, ganyan po tayo dapat. Ibinubuksan natin yung puso natin, yung tunay na sitwasyon natin, bago sa iba, kailangan unang-una sa Panginoon. Amen? At pangalawa ho, let us present ourselves and declare how you really trust God. No? Present yourself. Ibig sabihin, ikaw mismo, tayo mismo, presenta natin ang sarili natin
at deklara natin kung papaano natin pinapaniwalaan si Lord. Di ba sabi niya kanina, you are my place of refuge. You all really, ikaw lang, Panginoon, yung aking kailangan at ang aking Lord, iligtas mo ko, for they are too strong for me. Ibig sabihin, sa ganito mga sitwasyon na meron si David dun sa Cave of Adullam, ang meron siya na dinideklara niya yung sitwasyon niya at dinideklara rin niya na siya, na kailangan niya ang Panginoon. Kapatid tayo mga nanonood ngayon. Oo, may sitwasyon tayo ngayon parang kay David. They are significant, no? May mga significant situation tayo dun sa buhay ni David. Pero tingnan niyo ang nung sabi ni David. Dinideklara niya, Panginoon, sa iyo lang ako aasa. Hindi kay kapitan, hindi kay mayor, hindi kay Presidente Duterte. Of course, we really need them. Amen? But most of all, we really need God. Just like what happened in David in this cave. Makikita natin. So yan yung pangalawa. Present yourself and declare how you really trust God. Diba? Sabihin natin, halimbawa, no? May pinagdadaanan ka ngayon sa pagkain, sa relasyon. Imagine niyo, no? Mag-isa siya doon. Samantalang nung kasikatan niya, daming tao mga sumasama sa kanya. Pero ito mag-isa siya. In-isolate siya ni Lord. In-isolate siya ng Panginoon dito sa Cave of Adullam. Pwede nating sabihin na si David nag-isolate kasi bakit? Wala na siyang ibang mapuntahan eh. Wala na siyang makita at na tamang lugar para pagtaguan niya. Dahil lahat ng pinuntahan niya na bahay at lugar, natutuntun siya. At pumunta siya dito sa cave. Bakit? Gusto ng Lord mabaling siya sa Panginoon. Na po pwedeng magbigay ng pagtatagumpay na hindi lang isang pagtatagumpay, kundi tuloy-tuloy na pagtatagumpay. It is not just one time of victory, but a lifestyle of victory. That was the very purpose of God. That's why God allowed David to be locked down into the Cave of Adullam. And according to the Bible scholars, David stayed there for 3 to 6 months. To mold his character. Para doon siya mag-imo. Doon niya i-present, doon niya sabihin at i-express yung kanyang nararamdaman. Pero tandaan nyo, na-express niya yung kanyang nararamdaman at na-express pa rin niya yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Kaya nga, yung Psalms 142, naisulat niya yan nung nandun siya doon sa kuweba ng Adullam. Doon sa, sabi ng iba, yung kuweba ng Adullam, the Cave of Adullam, yan yung kuweba ng pagdadalumhati. Pero tandaan natin, yung kuweba ng pagdadalumhati na yon, nung una lang yon. Makikita natin na hindi siya nanatiling nagdadalumhati habang nandun siya naka-lockdown. Okay? Pero naisulat niya yan. That's why nababasa natin yung Psalms 142. This was written when David is in the Cave of Adullam. Kaya makikita natin sa lockdown na ito, na-lockdown siya doon. Sa lockdown na ito, in-knockdown natin yung panghihina. So sa panahon na yun, nanghihina si David. Kasi bakit? Wala siya maasahan kundi si Lord Pero yung kanyang kalakasan ay hindi nakabase doon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kundi yung kanyang kalakasan ay nakabase doon sa Diyos na tumawag sa kanya. I'll repeat that. Ang kanyang kalakasan ay hindi nakabase doon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kundi ang kanyang kalakasan ay nakabase doon sa Diyos na tumawag sa kanya. So, let us do the same. Yung kalakasan natin, hindi yung mga taong dahil nakapaligid tayo sa mga tao. Hindi. Napapaligiran tayo ng mga tao na nagtitiwala at naniniwala sa atin. Kundi tayo, yung basihan ng ating kaligtasan, hindi dahil doon sa mga taong nakapaligid sa atin, kundi yung Diyos na tumawag sa atin. Amen. So, sa lockdown na ito, mga kapatid, or quarantine, di tayo makalabas. So, in-knockdown natin yung panghihina. Dapat hindi ito yung panahon na tayo manghina. Hindi ito yung panahon na dapat tayo mag-doubt. So, let it be known in the history. This pandemic, this crisis is not just happening in the Philippines, but all over the world. This is a history. No? Sa buhay mo, na masasabi mo sa next generation, you know what, during the pandemic, bago nangyaring pandemic, I serve the Lord. I win souls and make disciples. I go to the campus. No, naglilingkod ako sa Panginoon. I do business. I glorify the Lord in everything that I have. No? And then here comes the pandemic, lahat yun nawala.
Lahat yun na-stop. Lahat yun na reschedule. Lahat yun yung mga parang na-pause lahat. Na-standstill lahat. Pero dapat, itong panahon ng lockdown, i-knockdown natin yung panghihina. Let it be known in the history. May pandemic noong 2020, no? Tandaan natin na hindi ka nanghina. Kasi ni-knockdown mo yan. Amen. Come on, palakpakan natin si Lord. In this lockdown, makikita na, in this lockdown, we should knock down discouragement. Kasi yan yung kalaban ni David dun sa Cave of Adullam eh. Di ba yung ma-discourage na siya? That's why he pour out his heart to the Lord. Ipinor out niya yung buhay niya. No, hindi siya nagreklamo sa Panginoon. In this lockdown, we should knock down discouragement. Meron yan sa screen yata natin. Or wala, isulat nyo na lang, no? Ni-knockdown niya yan, no? Yung fear at saka yung discouragement. Ano pa? In this lockdown, we should knock down our old nature. So kailangan i-knock down natin yan yung negativity, no? Yung negativity. Ano ba yung negativity? Wala na, hindi ka naman tinawag ng Diyos. Tingnan mo nangyari sa buhay. Akala ko bang anak ng Diyos, puprovide na pa. Hindi, huwag natin paniwalaan yung mga negative na yan. Kasi bakit? If we entertain negative, so dun tayo magkukos ng doubt. Yun yung magkukos ng doubt sa kayang gawin ng Panginoon. Tandaan natin, no, yung lies, nagiging totoo lang yan pag pinaniwalaan mo. Tama ba? So wag natin paniwalaan yan. And then let us lock down, in this lockdown, we should knock down our old nature. Sabihin yung luma natin pagkatao. Yan ang i-knock down natin ngayong lockdown. Sabihin yung masamang ugali, di ba, yung mga hindi nagdi-devotion, hindi nag-worship kay Lord, hindi nagpe-pray. Alam nyo ngayon, we are so much privileged and the grace of God is present wherever we go. Kasi alam nyo, pag binuksan mo ngayon yung Facebook, diba? Pag binuksan mo ngayon yung Facebook, ang dami ngayon nagsishare ng gospel. Ang dami ngayon na para makakita, no, na makakita at makarinig ng salita ng Diyos. Ito yung magandang nangyari ngayon sa lockdown, dito sa community quarantine. Ang dami mga nagpi-preach sa Facebook. So pipiliin mo ngayon kung manunod ka ng preaching ngayon or isi-share mo yan, no, kapag binless ka ni Lord so that people also will be blessed. So ngayon, labanan natin yun yung dati na walang pakialam. Hello? Are you listening? Dapat tayo ngayon na, ay hindi, church namin mamaya, inaantok pa ako, panuulin ko na lang yung replay. No, kailangan, yung kahit nasa bahay ka, nasa atmosphere ka pa rin ng pagsamba. Nasa atmosphere ka pa rin na yung church. Because the church is not the building. They closed the building. But we are the real church. Hindi, we will not allow that na ma-close yung ating relasyon sa Panginoon. Amen? Tandaan natin yan, mga kapatid. Alam mo, hanga ako kay David kasi nung nandun siya. Imagine, nakasulat pa siya ng kanta at nakasulat pa siya, sinulat niya yung prayer niya. At yung prayer niya, pag binasa mo, although lumabas yung talagang tunay na nararamdaman niya, pero mas nangibabaw pa rin yung kanyang pananampalataya. Nangibabaw pa rin yung tunay na pag-ibig niya sa Panginoon. Diba? I'm pretty sure na si David ay umaawit din. Diba yung, pwede niya sabihin, Lord, akala ko ba ako'y magiging hari? Pero hindi. Yeah. During that moment ng lockdown, ano ginagawa mo? Reklamo, Facebook, TikTok, o kung ano pa man, di ba? Alam mga kapatid, kagaya ni David, nandun siya sa Cave of Adullam. Pray, worship the Lord, you trust God. Tama? Hindi siya nagreklamo na, grabe naman to, di ba? Hindi siya nagmukmuk na ganon. Yeah. It's your breath, di ba? In our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. Come on, meron ba tayong lyrics doon? Can I invite you to stand and let us sing this song? Alam niyo, sa mga panahon na ito, mga kapatid, no? Mabuti pa rin ang Panginoon. Just the chorus and the verse, di ba? You are love. You bring light to the darkness. You bring hope. You restore every heart that is broken.
first stanza. You give light, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Come on, sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath. Sing it to the Lord. Our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. Just like David, when he was in the cave of Adullam, instead of being discouraged, of course he was discouraged during that time. It was mentioned in Psalms 140. That's why he was able to write a prayer and even a song. You can do it as a song. Instead na magmukmuk ka, ma-discourage ka, manghina ka, mag-isip ka ng hindi maganda, when you are in a situation just like David, worship the Lord. Diba? You give love. You bring light to the darkness. You give hope. Diba? If you feel that you lose hope, you restore. Diba? I-restore ni Lord yung ano mo, yung, diba? Nung nandun siya dun sa cave na yon, parang wala na lahat eh. Diba? Parang nasa ano ka ngayon, nasa quarantine. Parang wala na lahat eh. Are you listening? Come on, can you please plus the lyrics? Diba? Kayang i-restore ni Lord yun. Yung mga nawala, kayang i-restore. Yung sinabi ni Lord kay David, you will be a king. So because you are already anointed, no? Every heart that is broken, no, pwedeng i-fix ni Lord yan. Kasi yung cave of Adullam is a place na kailangan pa-broken ulit si ano eh. Alam niyo ba kasi yung brokenness precedes breakthrough. Kailangan muna ng brokenness yan eh, para mangyari yung breakthrough. Hello? Ay, naalala niyo, di ba, yung sikat na sikat si David. Tapos, biglang tumirik, biglang bumaba, nasa cave ulit. Yung praise, papunta na sa kanya. Kaya gusto niyang sabihin ni Lord sa kanya, nasa cave siya, yung praise kay Lord lang. Maaaring bago yung lockdown, di ba, ang taas-taas ang tingin ng tao sa'yo, ang dami mong achievements, ang dami mong na-acquire, ang dami mong mga na-produce na gamit, or may pangalan ka na. Pero nandito tayo ngayon sa lockdown, kay Lord lang, mga kapatid. You give love, tama ba? You give life. You bring light to the darkness. Come on, if you're watching, come on, worship the Lord. Ulit-ulitin natin tong verse 1 na to. Ang ganda nito. That is broken. You are loved. God is not abandoned you. You are not forgotten. Hindi ka kinalimutan ng Diyos. God will restore. Amen. Every heart that is broken, great are you, Lord. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore. Come on. Every heart
are you, Lord. Oh, great are you, Lord. Yes, God. Come on, declare this. Come on, say, great are you, Lord. Say, great are you, Lord. Great are you, Lord. Sing, great are you, Lord. Ano si David, ganon ang ginawa niya. Hindi siya, although may pagmumukmuk siya, meron siya mga ganong klase ng moment doon sa Cave of Adullam. Pero nangibabaw pa rin yung pagtitiwala at sa kayang gawin ni Lord sa buhay niya. Sa buhay niya. Dapat ganoon din po tayo. Amen? Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Sige, let us just go back. You can sit again. Okay, pangilan na tayo, bro? Pangatlo na. Okay. The number 3, discover God's purpose in every dark moments of your life. Diskubrihin natin. Diskubrihin natin kung kaano at kung ano yung layunin ng Diyos sa bawat dark moments ng buhay. Kasi yun ang ginawa ni David eh. And he was on that Cave of Adullam, he discovered the purpose. Why God brought him there on that cold, dark cave ng Adullam. So, tandaan natin, brokenness precedes breakthrough. Kapag hindi na broken yung buhay natin, nakagaya ni David, walang breakthrough mangyayari sa kanya. Imagine, mag-isa lang siya. Hindi ka ba panghihinaan ng loob dati? Eto ka, tapos bigla ka na lang naging ganito. When you feel down to nothing, God is up for something. Tandaan natin yan. When you feel down to nothing, God is up for something. Kasi andito siya eh. Tinitingala na siya ng tao eh. Pero tandaan natin, God is up for something. Diba? Kung ang kaaway, akala niya dito na madudurog, parang sa buhay natin ngayon naman ng palataya, nandito tayo, naka-confine, akala ng kaaway, ito na tayo. No. Amen? God is just breaking something in our hearts. Tandaan natin yan. Discover God's purpose in every dark moments of our lives. Yan yung pangatlo. Discover God's purpose in every dark moment of our lives. Tandaan natin, meron at meron yan bago mangyari yung matinding pagkilos ng Diyos. Meron nang nangyari nga kay David eh. Napatumba na niya si Goliath eh. Pero meron pang plano ang Diyos na i-elevate siya eh. Not just to be a player in the palace, an anointed musician in the palace, not just a national hero, not just a instant general. Kaya ibinabasa ulit ni Lord, kailangan siyang involved ulit para sa next promotion na meron siya. So, nobody, I want you to listen to this, Nothing can stop what the Lord has already ordained. Nothing can stop what the Lord has already ordained. Ibig sabihin, walang nino pa man na kayang pumigil sa mga bagay na itinilaga ng Diyos na mangyayari. Mangyayari yun. But let us just discover the purpose of God. Kung dati, ito ang tindi mo, di ba? Bago yung lockdown, di ba? Tapos ito lockdown, bigla kang hindi na, parang putol lang kamay or paa, parang naging, parang, paano na? Kapatid, may purpose si Lord yan. Every dark moment ng buhay na, just like in this lockdown, nothing can stop what the Lord has ordained. Nobody can stop it. Alam niyo ba yan? Walang sino makakapigil niyan. Meron lang isang tao na pwedeng gumawa niyan. Ikaw. Kasi bakit? Yung plano ng Diyos, nandyan na. Pero kung hindi ka hahakbang, hindi mo makikita yung plano ng Diyos, hindi mo i-apply yan, isasagawa, walang mangyayari. Kaya ngayon, kung ikaw ay kagaya ni David na nasa low moment ka, sa low moment tayo ngayon sa sitwasyon na to, let us really discover. Let us discover God's purpose in every dark moment of our lives. In doing that, get up. Tingnan nyo, Get up from the inside. Get up from the inside before we can get up from the outside.
Hindi tayo pwedeng bumangon kaagad eh. Kailangan magkaroon ka muna ng pagbangon mula sa iyong kaloob-looban. So that you can get up from the outside. Ibig sabihin mga kapatid, yung kailangan kalingain at palakasin mo muna yung damdamin mo. No, deep inside of you, kailangan yun yung humagulpas eh. Di ba? Yun yung dapat mag-get up eh. Para yung manifestation nun, yung sa labas. Get up from the inside before we can get up from the outside. So, ganitong sitwasyon mga kapatid, huwag tayong panghinaan ng loob. Amen? Dito yung panahon na yon. Mga kapatid, ito, tingnan natin. In 1 Samuel chapter 22. 1 Samuel chapter 22, verse 2. Tingnan natin dito sa verse 2. Alam nyo, sa verse 1, sige, tingnan natin sa verse 1. Di ba yung una sa verse 1, David left Gath and escaped to the cave of Adullam. Tapos, ang maganda, no, hindi siya nanatiling mag-isa. Hindi siya nanatiling mag-isa. When his brothers and his father's household heard about it, they went down to him there. Pinuntahan siya ng kanyang pamilya. Sinamahan siya dun sa cave na yon. Hello? Alam nyo, sa mga pagdadalumahati, hindi ka naman nahayaan talaga ni Lord na mag-isa. Pero may pang mga panahon na talagang dapat mag-isa para makapagmuni-muni at maipokus lang tayo sa Panginoon. At hindi lang yan, sa verse 2, meron pa. Tingnan nyo, sa verse 2. All those were in distress. Tingnan nyo to ha. Itong dumalaw sa kanya. Ito pumunta sa kanya. Yung mga distress. Diba? Or in death. Or discontented. Gathered around him. Ayan yung mga pumunta sa kanya. Yan yung mga klase ng mga tao. Yung mga distress. Diba? Yung mga stress na sa buhay. Diba? Yung mga may utang. Yan yung mga pumunta sa kanya. Yung discontented. Diba? Yung hindi na masaya sa nangyayari. In short, ito yung mga patapon. Yung talagang mababa na yung moral nito. Imagine, sinong pinuntahan nila? Discourage them. Diba? Hello? Are you listening? But tingnan nyo dito, no? Parang discourage ka, pupuntahan ka ng mas discourage pa sa'yo. Wala ka na nga, pupunta pa yung mga mas wala pa sa'yo. Di ba yung mga ganan? Hello, are you listening? Alam, tandaan natin to. Yung lockdown na yan, yung nandun siya, hindi lang yung para sa sarili niya. Di ba? Piniprepare siya ni Lord dun sa next promotion, dun sa next elevation ni Lord sa kanya. Pero pinadalan siya ng kagaya niya, na distress na tao, na discontent, na in-depth. Na wala na ring ibang maasahan talaga. Yan yung klase ng tatlong tao na pumunta sa kanya. And of course, yung kanyang pamilya. Pero tandaan natin, no, tiningnan pa rin ni David, no, yung purpose. Discover God's purpose in every dark moment of your life. Hindi sinabi ni David sa kanila, ano ginagawa nyo dito? Di ba? Baka dumami pang humabol sa atin yung mga may utang sa inyo. Di ba? Stress. Siyempre, paano na-identify yan? Siyempre, yun ang mga sinasabi. Pagpunta nila, ba't ka nandito? Kasi wala, nakakawalang gana na eh. Di ba yung mga ganyan? Are you listening? Are you getting the point? So, si David, hindi niya ginawa yun eh. Na-identify lang nila at dito sa nakasulat, distress, in-depth, and discontent. But, hindi sila nanatiling ganito. Why? Because David discovered God's purpose in every dark moment of his life. Kaya yung lockdown does not limit us, but give us the needed time to train others. No, yung lockdown, hindi yun yung parang lilimitahan ka. Of course, in a first glance of it, we are limited. But, it gives us a needed time to train others. Ganyan ang ginawa ni David. Nung na-lockdown sila doon, nandun sila sa Cave of Adullam, hindi sila nagkwentuhan ng kanilang kasawian. But David, he looked on the purpose. He discovered it. The purpose na yon. Sa dark moment na nandoon sila, he saw it as a time to train others. Diba? Sino yung mga yan? Mga distress, in-depth, may utang, tsaka yung mga discontent people. Lockdown does not limit us, but give us the needed time to train others. Kaya abang ngayon, di ba, nandiyan ka, di message mo yung disciple mo, tawagan mo siya, mag-load ka ng Unli, di ba? Di ba? I-GC mo sila, mag-Zoom kayo, mag-FB Live, di ba? Kasi may panahon ka ngayon, wala kang work.
Di ba? Paghapon yan, so i-manage mo yung time. You talk to your disciples, to your family. Hello? In lockdown, God did not remove all the resources. Dito yung totoo. In lockdown, God did not remove all the resources. He want us to be resourceful. Kasi meron pa naman meron naman Ay lang, hindi lang tayo resourceful. In lockdown, God did not remove all the resources. Yung resources nandiyan pa rin. He wants us to be resourceful. Kaya tingnan mo, no? So pwede mong sabihin, wala na yung mga disciple ko, wala nga akong hindi ko na alam. Man, you have a cellphone. Yeah? Pwede mo silang i-communicate. Are you listening? Wala silang cellphone. Siguro naman sa isang pamilya nila mayroong cellphone yan. Hello? Bigyan mo ng pan-load para makapag-communicate kayo. I-loadan mo yan. Hello? You need to be resourceful. Anong problema? It's just a matter of foresight. Kung paano mo nakikita yung mga bagay. How do we see things? Let us see things based on God's perspective. So, tingnan natin yan, no? Kaya itong lockdown na to, si David hindi niya hinayaan na ma-discourage siya, manatili siyang discourage, manatili siyang mawala doon sa kalooban ng Diyos at sa pagkatawag ng Diyos. Hindi niya hinayaan yon, no? Naging resourceful siya. May nakita siya. Itong mga distress, itong mga in-dev, itong mga discontented people, I can turn this into a mighty warrior, into a mighty army. Yun nakita niya. Hindi niya nakita yung problemang dala-dala nila. Nakita niya yung potential na meron sa kanila. The same thing with us. So, we should look at it, no, the way God sees it, the way in God's perspective sa buhay natin. Ganun ang ginawa ni David. It is an opportunity to mold our character. Ngayon dito sa ano na to, ito yung opportunity na para ma-mold yung character natin, just like David when he was in the cave of Adullam. Doon pinorm ni Lord. Imagine, he is a distress. You know, he is discouraged during that moment. May questions sa Panginoon. Hindi niya maintindihan yung nangyayari. Pero pinadalan siya ni Lord ng ilan? 400. Hindi army, 400. Distress. 400 na tao na may utang at discontented. Imagine, pag nagkwentuhan yan, anong sasabihin niya? Panay negative. Pero hindi nag-focus si David doon. Nakita niya, this mokong can turn into a mighty warrior. Yan ang nakita niya. This is an opportunity to mold our character, to bring out the best in us. Dito sa lockdown na to, may ginagawa si Lord sa atin, yung character natin. Now, how do we manage this crisis, this situation? How, as a pastor and as a discipler, as a primary 12 or even as a leader, how you can really reach your disciples, how you can really communicate to them, how you can encourage them. Amen? Hindi nakita ni David, grabe, may problema na nga ako, pinadalan pa ako ng 400 na mas malaki pa problema sa akin. No, hindi tinignan ni David nun. Problema siya. Pero, sinik pa rin niya yung purpose. Lord, bakit mo pinadala to? Number 5, and this is the last. Pursue that God-given purpose. So kapag nakita natin, no, pag nakita natin, when we discover God's purpose in every dark moment of our lives, so that the thing that we should do is let us pursue. Ibig sabihin, nakita na natin, nakita na ng Lord. Pinakita na ng Lord kung bakit nandyan yung mga yan. Bakit nangyari itong ganitong sitwasyon. Pinakita na ng Lord sa atin to evangelize our family, to win our family, to not just our family. Di ba yung mga members of the family na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. I really admire Bishop Oriel. Kasi bakit? Binigyan siya ni Lord ng wisdom, no, na kung paano gawin na maging productive yung pag-stay sa bahay. Imagine every Friday, no? Tama ba Friday, Clark? Yung evangelism, no? Tuesday and Saturday, 'di ba? Yung Friday. So imagine na isang tao, ang isang parte ng pamilya na isang mananampalataya, bubuksan lang niya yung live stream, 'di ba? Manonood silang buong pamilya at yung pamilya tatanggap, magkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya kapatid, pinakita na ng Lord yung purpose nitong lockdown na to, itong community quarantine. So let us pursue it. I-pursue natin yung God's given purpose. Alam nyo dahil dyan, David was able to produce mighty men during their time in the cave of Adullam. Hindi lang yung cave of Adullam, yan yung kuweba ng pagdadalumahati. Hindi, yan din yung kuweba na magpuproduce ka ng matitinding leader.
Sa crisis na to, sa quarantine na to, hindi ito yung na-lockdown ka lang. Kundi ito yung lockdown na to, na kagaya ng nangyari kay David, sa Cave of Adullam, nag-train siya ng mighty cell leaders. Nag-train siya ng mighty warriors. Tayo magti-train tayo ng mighty leaders, mighty cell leaders, di ba? Primary 12 leaders and even 144 leaders. Amen. Come on, palapakan natin si Lord da. David was able to form mighty men during their time in the Cave of Adullam. Ano nyo, basahin nyo to. No, if you have your Bible, open it. 2 Samuel chapter 23 verse 8. Ito yung mighty men of David. No, merong tatlo na pinaka-leader, pero meron pa ring 30 na leader. Pero ito, papakita ko lang sa inyo, yung tatlo na pinakamatinding leader ni David at saka yung dalawa. So, bari lima lang ang babanggitin ko sa inyo ngayon. Pero sa 2 Samuel chapter 23, basahin yung buo yan. No, makikita nyo yung mighty man of David. Okay. Sabi ng verse 8, 23, 2 Samuel 23 verse 8. These are the names of David's mighty warrior. Ayan o. Sino yung mga yan? Yung mga distress. Sino yung mga yan? Yung mga in-depth. Sino yung mga yan? Yung mga discontent. Yun yung mga patapon. Pero tingnan nyo, naging mighty warrior sila ni David. Why? Because David saw the purpose of God. Yung pinakita ng Diyos at nabuksan yung kaisipan ni David na itong mga to, 400 ng problematic ito, I can turn this a 400 mighty warrior. Sino yan? These are the names of the David's mighty men. Joseph Basebet. O diba? Ang hirap ng mga pangalan. Diba? Takemonite. Diba? Was the chief of the three. He raised his spears against 800 men whom he killed in one encounter. Tingnan nyo. No? 800 men ang napato. Sino yan? What if namatay na yan dun sa ano? Dahil sa stress niya, dahil sa utang niya. Pero buti na lang may David. Na dating discouraged, pero tingnan nyo, no? Dating discouraged, pero nakapag-produce ng mighty men. Parang kami lang na mga pastor yan eh. Nagpipreach kami to encourage you, pero kami affected din naman kami nitong COVID, itong ano na to eh. Itong crisis na to eh. Kasi di rin kami makaalis eh. Pare-pares tayo, just like David. Huwag mong gagamitin na sangkalan yung pagdadalumhati mo para hindi ka makapag-encourage at makapag-raise ng mighty warrior, ng mighty army, ng matinding pastor, ng matinding cell leader, na matinding primary 12. Amen. In this crisis. Ay, tingnan nyo, isa pa lang ha. Tingnan nyo, anong pangalan yan? Nung hirap ng pangalan. Si Joseph Basebet. Ayan, no, diba? 800. Sa isang labanan, sa isang enkwentro, 800 ang napatay niya. Grabe, no? Hindi. Tayo nga, di ba, sa fishbowl, ang hirap tumusok pag numilisik yung mantika, di ba? Pero ito, grabe. Imaginein mo yan. Amen? Minaximize si David kasi nakakita niya yung purpose eh. Pinurso niya yung purpose. Ito ang kinalabasan. Tingnan niyo yun, tingnan niyo. The next to him is Eleazar. Verse 9. So si Joseph Basebet at saka si Eleazar, son of Dodai, the Ahohite. As one of the three mighty men, he was with David when they taunted the Philistine gathered at passed the Min for battle. Then the men of Israel, ayan, retreated. So makikita ho natin yan kung paano. Verse 10, tingnan natin sa verse 10, tuloy natin. But he stood his ground and struck down the Philistine till his hand grew tired and froze to the sword. The Lord brought about a great victory that day. The troops returned to Eleazar, but only the strip of it. Tingnan nyo, di ba? Na-frozen yung kamay niya dun sa sword na, di ba? Ganun katindi. Di ba? Kahit sa talagang, yan si Eleazar. Tapos meron pa si Shammah. Tingnan natin sa verse 12. Natin si Shammah. Next to him was Shammah, the son of Agi. Ay, di ba? Extra si Agi dito. Di ba? Shammah, the son of Agi, the Hararite. But when the Philistine banded together at the place where there was a field full of lentils, Israel troops fled from him. Okay, next. Ano ba yan? But Shammah took his stand in the middle of the field. He defended it and struck the Philistine down. And the Lord brought about a great victory. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo yung mga matitinding na race ni David, di ba? Dating mga pasaway na yan. Ay, hindi pasaway. Dating mga patapon na yan. Wala nang silbi sa sa lipunan yan. Pero tingnan nyo. Yan yung tatlo. Tingnan nyo rin dalawa.
Tingnan natin yung dalawa, si Abishai at saka si Benaiah. Tingnan natin si Abishai. Tingnan nyo, no? Abishai, the brother of Joab, son of Zeruiah, was chief of the three. He raised his spear against the 300 men whom he killed, and so he became famous as the three. Verse 19, tingnan natin. Was he not held in the greater honor than the three? He became their commander, even though he was not included among them. Diba, tatlo lang yung kanina, si Jehoshaphat, si Eleazar, at saka si Shammah. Dito, si Abishai. Tapos sino pa? Si Benaiah. Benaiah. So makikita natin, ito, imagine mo to. Ito yung mga patapon na. Parang ikaw, discouraged, parang ikaw affected din. Pero kaya din natin mag-raise ng mga mighty cell leader. Kaya din natin mag-raise ng mga mighty G12 leader sa ganitong sitwasyon. Kaya we can beat it together. Even we are similar situation in the cave of Adullam. In the place of lockdown, in the place na nandun lang siya. But he never allowed his situation to stop him fulfilling God's given mandate in his life. At tandaan natin, we can beat it together. The cave of Adullam is a place of misery to other people. But it's a place that God is molding our character. Molding the character of David. See the opportunity when those 400 distressed, in debt, and discontented people, he look at them not distressed, not in debt, not in discontent. He look at them as a mighty army of the living God. Mga kapatid, we are in this lockdown, in this community quarantine, never miss the purpose. Tingnan natin. Number 1, I will just go into have a review. Ano yung dapat natin? We can beat it together. Papaano? When we pray and tell God how you really feel in this situation and your situation. Sabihin mo kay Lord, kung anong tunay mo talagang nararamdaman, kung ano talagang tunay na sitwasyon mo. And we cannot hide from God eh. Hindi naman tayo pwede magtago sa Diyos. Number 2, let us present ourselves and declare how we really trust God. Nandyan yung katotohanan. Pero i-declare natin sa ating mga labi na kahit sa kabila ng ganitong sitwasyon, maniniwala pa rin tayo sa kapangyarihan at sa kakayanan ng Panginoon. Number 3, discover God's given purpose in every dark moment of your life. Diba? Discoverin natin. Discover God's given purpose in every dark moment. Kaya si David, hindi na sayang yung moment niya dun sa Cave of Adullam. Diba yung moment of misery become a moment, diba, of his breakthrough sa buhay niya. Kasi bakit? Nakita pa rin niya yung maganda dun sa kabila ng pangit na sitwasyon. Let us focus on the good things na possible na pwedeng mangyari dun sa hindi magandang sitwasyon. Number 4, pursue that God-given purpose. Ayan, pag nakita na natin yung purpose, i-pursue na natin. Huwag tayong, ganyan pala yung kalooban ng Diyos. Kaya, okay, so if this is the will of God, kaya pala pinadala ni Lord itong mga tao na to. Kasi bakit? Kung ito malalakas, kung ito mayaman, kung ito high standard, kung ito kontento, hindi pupunta rito yan eh. So wala siyang magiging army later on. Pero, tinignan niya, distress, in debt, discontent. I need to train this. Kaya nakapag-produce siyang Josheb-Beset, Eleazar, Shammah, Abishai, Benaiah. Those are just 5, no? Pero marami pa siyang mighty warriors. Kaya mga kapatid, gusto kong maintindihan natin, this is just temporary. Temporary in a sense. Alam niyo bakit di pa nangyayari ito? Last Sunday sabi ko, no? Bakit kailan kaya matatapos ito? Kailan kaya Kapag naintindihan na natin yung purpose, bakit nangyari ito,
at hindi lang natin naintindihan ang purpose, kundi pinurso natin yung purpose na gustong iparating ng Diyos sa atin, then this pandemic, this crisis will end. Then the Lord will be glorified. Kasi kaya hindi pa natatapos ito, hindi pa natin nakikita, o maaaring nakita na natin yung layunin, pero marami pa rin hindi gumagawa. That you need to cell group your family. Diba? Meron na tayo ngayon, diba? Si Bishop Orel magpipreach na sa pamilya mo, sa pamilya natin. Let us tune in. Amen? Kaya mga kapatid, we can beat it together. Maging totoo ka lang, sabihin mo lang sa Panginoon yung tunay na nararamdaman mo. I-present mo sa Kanya, and then magdeklara ka ng hindi ng nararamdaman mo, kundi magdeklara ka yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, how you really trust God. At diskubrihin natin yung purpose ito, and then let us pursue it. Let us all stand. We will pray. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito, na kung papaano ang buhay ni David, nung nandoon po siya, doon sa Cave of Adullam, na hindi siya nawala ng pag-asa, kundi siya pa rin, Panginoon, ay nanatiling nagtitiwala at nagdeklara na ikaw lamang ang kanyang kanlungan. Ganon din kami, Panginoon, sa aming mga kinakaharap na sitwasyon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy po kayong maluwalhati sa aming mga sitwasyon. At patuloy na makita namin yung layunin kung bakit meron kaming ganitong klase ng sitwasyon sa buhay. At kapag ito'y aming natagpuan at ito'y aming nalaman, na-discover, ito, Panginoon, ay aming lalakaran. Marami pong salamat. In Jesus' name. We also pray, Lord God, for Pastor Paul Villanueva, our pastor, that who is in ICU right now. Lord, we pray that let your mighty hand, let your will be upon in his life, O God. You are the God who can provide every needs that they have, Lord. And I pray, Lord, na palakasin niyo po ang kanyang katawan, ang kanyang mga internal organs, Lord, para po mabilis ang kanyang pag-recover. I pray, God, and I apply the blood of Jesus sa buhay po ni Daddy Paul Villanueva, and I command you to be healed right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. And I also declare a blessing from the north to the south to the east and to the west will come upon them with Mama Mila and the rest of the True Vine City Harvest family. We pray for True Vine City Harvest, Pampanga, to the leadership of Daddy Paul, Pastor Paul, Mama Mila, Pangasinan, Pastor Gerald, Pastor Ann, Baguio, Pastor, hi Lord God, and Pastora Jeanette, and the primary 12, Hawaii, Lord, Pastor Richard, and bless, Lord God, Sister Blessing. In Macau, Pastora Lauren, and in Hong Kong, Lord, Pastora Margaret, and also in Isabela, Lord. We thank you, Lord Jesus, and I declare and decree, Lord, the blood of Jesus upon the all Truvinians and also our family in Pampanga and all our relatives, Lord. All Truvinians family and my family, Lord God, Giao family, all my sisters and brothers, Lord God. We will be protected. I apply the blood of Jesus that there is no virus that can penetrate in our lives in this group of family. We declare this and we believe. We thank you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, palakpakan po natin si Lord.